Opo. Nandun po yung ating Philippine Embassy. May team po doon na nakaantabay po doon sa mga dumadating po. Sana may number na para malaman din nila kung paano tatawagan itong mga to, administrator. Pwede po namin tawagan ang inyong programa maya-maya. Kukunin po namin yung number ng ating embassy po para maibigay sa inyo. Pangalawa, marami din daw sila sa airport pero nagkakagulo, natutulak sila dahil unahan din po ng pag-alis eh. So, kamusta naman yung sitwasyon? Anong balita nyo ron, administrator? Alin po kayang airport yun, Igan? Sa Tripoli daw. Kasi nga, meron tayong mga tao din doon. Meron din pong tao doon. Kaya lang po, talagang marami ding mga umaalis na ibang nasyonalidad po. Isa pa lang sabi nila, magtaas daw ng Philippine flag kasi iba palang nasyonalidad. Nakikita nila yung coordinator nila dahil may hawak na bandila nila. So para ma-recognize natin kung nasan yung Philippine contingent, magtaas po ng bandilang Pilipinas o something na ma-recognize din po sila. Okay. Papaabot po namin yung inyong suggestion. Napakaganda po nun, Igan. Opo. Administrator, maraming salamat po. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, OWA Administrator Carmelita Dimson. Samantala, 11 Pinoy nawawala pa rin sa malakas na lindol na yumanig sa Christchurch, New Zealand nitong nakaraang linggo. Aabot sa 50 ang bilang ng mga nawawala na pinangangambahang natabunan ng guho. Bukod sa mga Pilipino, may nawawala ring dayuhan mula Japan, China at Taiwan. Pagtitiyak naman ng Department of Foreign Affairs, ginagawa nila ang lahat para mahanap ang mga nawawalang Pilipino. Di pa rin ho tayo nagigiba po. Baka sakali. Yung missing po natin ay makita pa ho natin. Samantala, ngayong araw na po ang simula ng Fire Prevention Month. Alamin natin ang mangyayaring programa sa live report ni Oscar Oida. Oscar. Rhea, namang oras ngayon ay inaasahang magdadatingan na dito sa may bahay ng alumni. Dito sa UP Diliman ang ilan sa mga truck ng bumbero ng Bureau of Fire Protection bilang paggunita nga sa ika-45 paggunita sa Marso bilang Fire Prevention Month. Inumpisahan nila ang lahat sa isang motorcade na sinimulan dyan sa may Quezon City Circle. Sa mga sandaling ito, Rhea, habang isinasagawa natin itong report na to, inaasahang umiikot na sila sa may area ng East Avenue. Meron din mga manggagaling ng Quirino Highway at meron din mga manggagaling ng Pasig. At magko-converge sila dito sa may elliptical road at matapos nun ay sabay-sabay sila o convoy silang magtutungo patungo dito sa UP Diliman. Ito ay bahagi pa rin ng kanilang paggunita bilang bilang sa Marso bilang ang Fire Prevention Month. At kabilang nito ay magkakaroon sila ng maikling programa dito sa UP Diliman kung saan itatampok itong kanilang mga 10 outstanding Filipino firefighters. At magkakaroon din naman ng talumpati na pangunahan naman ni DILG Secretary Jessie Robredo. Samantala, pinag-uusapan natin, Rhea, yung itong Fire Prevention Month. Sinalubong naman ng buwan ito ang Quezon City ng isang sunog na nangyari kaninang alas 12:30 ng madaling araw dyan sa may K9 Street, Camias Road, Quezon City. Mangyari ayon do sa mga kasambahay ng naturang bahay na si Jenny Madriaga, bandang alas 12:30 nga ng madaling araw nang magising na lamang silang nasusunog na ang ikalawang palapag ng kanilang bahay. Dahil sa pagmamadali, hindi na raw nila naisalba ang kanilang mga kagamitan pero natutuwa pa rin sila at nailabas nila ang kanilang amo na 80 anyos na si Bernanda Mendoza. Sa mga sandaling ito, Rhea, ay patuloy ang pag-iimbestiga ng otoridad sa kung ano ang pinagmulan ng naturang sunog. Samantala dito, Rhea, patuloy tayong mag-aabang para nga dun sa pagdating ng mga fire truck na magmumula sa iba't ibang parte ng Metro Manila bilang paggunita sa ika-45 anibersaryo ng paggunita sa Marso bilang Fire Prevention Month. Rhea? Alright, maraming salamat, Oscar Oida. Ang Cagayan Fire Prevention Month, makausap natin live sa studio si Fire Chief Superintendent Santiago Laguna, Director ng Bureau of Fire Protection, National Capital Region. Chief Superintendent Laguna, good morning po, sir. Magandang umaga po, Igan, at sa mga taga-pakinig ng ating estasyon, lalo ng ating mga kapuso. Yan, alam nyo, nako, Fire Prevention Month, Marso, pero bago nag-Marso, sunod-sunod na ho itong nababantayan din namin mga sunog sa Metro Manila. Ano ho bang paghahanda natin para
mas maging alerto po yung ating mga kababayan, Superintendent? Pinaghahandaan po natin ang Fire Prevention Month sa pamamagitan po sa unang araw ng kick-off ceremony na kung saan makakaroon tayo ng motorcade at pagkatapos nito ay mayroon pa tayong mga series of activities na gaganapin sa kabuuanan po ng Marso. Di ho ba meron na kayo sariling parang otonomiya na pwede kayo ang mangalap ng pondo, Superintendent? So, wala na kayong problema pag pera pag-uusapan. Tama ho ba? Malaki pa po ang kakulangan natin tungkol sa budget. Although ang Bureau of Fire Protection na po ang may authority na mag-collect ng fire codes, fire code fees, subalit ito po ay may kakulangan pa. So, dapat tulong pa rin ng national government yung sa pondo. Opo. Yung gamit po ng ating mga bumbero, kamusta na sila? Sila ba'y ligtas, protektado pag sumasabak sa mga sunog? Tungkol po sa mga kagamitan, mayroon na po tayong mga sapat po na ito po ay mga fire resistant na mga gamit kung saan ay hindi po basta-basta na kakapitan po ng apoy. Okay, Superintendent Laguna, simula po na pumasok ang Enero, parang dito sa unang balita, hindi na ho kami naubusan ng balita ng sunog. Ilan na ho ba na itala sa first quarter? Mukhang nahigitan ho ba yung last year? Ang naganap po na sunog sa ngayon year 2010 ay umabot na po sa 410 fire incidents. Mas mababa pa po ito ng 30% as compared with the same period of last year from January to February. Yung January to February. Naku, wag naman humabol sana, no? Oo. Yung ating po bang koordinasyon sa mga kababayan natin, like, dati, di ba, may mga fire alarm sa poste. Wala na lahat yun, naibenta na lahat sa junk shop ni Nako nung ating mga kababayan. Ngayon ho ba, hotline lang tayo, Superintendent, para itawag sa inyong istasyon kung may sunog na nangyayari? Opo, sa pamagitan lang po tayo ng telepono. Telepono. Oo. At mayroon po tayong katulong galing sa Fire Volunteer Fire Brigades na kung saan ay pwede po yung text sa pamagitan po ng text. Okay, kailangan nyo pa ho ba ng mga dagdag na bumbero? Paano ho yung pag-recruit ninyo? Malaki po ang kakulangan natin sa firefighters. Sa katunayan po, kung ating pagbabasihan ang fireman to population ratio, kailangan po natin ng mahigit 4,000 firefighters. Uy, bakulang nga yan. Okay, pwede bang malaman kung saan sila pwedeng makipag-ugnayan kung gusto nila maging bumbero, Superintendent Laguna? Opo, pumunta lang po sila sa regional office sa Ermin Garcia Street, Barangay Pinagkaisahan, Cubao, Quezon City. Ayun. Magkano ba unang sweldo ng isang bumbero? Ang basic po ngayang kabuuan po, ang gross, umabot po ng mga mahigit kumulang 18,000. Kailan ba college graduate yan? Opo, college graduate at professional eligible at saka yung iba pang mga pasado sa mga board exams. Okay. Mensahe sa ating mga kapuso. Go ahead po, Superintendent. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng opportunity, lalong-lalo na po dito sa Kapuso, sa GMA7, na ipamahagi sa ating kababayan ang kahalagahan po ng pag-iingat sa sunog. Lalong-lalo na po ngayong panahon ng Marso, na kung saan mainit at kinakailangan ng mga kababayan natin ang gumamit ng malakas na kuryente, na kung saan ito po ang pinakamataas na dahilan ng sanhi ng sunog. Okay, maraming salamat, Fire Chief Superintendent Santiago Laguna, Director of Bureau of Fire Protection, NCR. Sa ibang balita, ilang biktima ng human rights violation noong rehimeng Marcos nakatanggap na po ng compensation. Pero nanindigan ng dating unang ginang at ngayon Congresswoman na si Imelda Marcos na wala silang nilabag na karapatang pantao kaya't hindi sila dapat magbayad ng danyos. Narito ang report ni John Consulta. Wala raw katapat na halaga ang paghihirap na dinanas nila noong panahon ng martial law. Pero napangiti pa rin kahit paano ang mga biktima ng human rights violation sa ilalim ng rehimeng Marcos nang matanggap nila ang mga tseke bilang kompensasyon sa kanila. Ang halaga, $1,000 o mahigit 40,000 piso. Finally, we're getting justice in the form of financial remuneration.
Para kaming nasa loob ng tunnel na madilim. At para kaming nakalabas sa madilim at lumiwanag ng bigla. Maliit pa lang yung liwanag, pero malaking bagay na yon sa amin. Sa 12 checkeng ipinamahagi kabilang sa mga nabutan, si Direk Joel Lemangan. Sa buong mundo, marami pong salamat sa inyong lahat. Aminado ang mga abogado at leader ng human rights group na di kalakihan ang halaga kumpara sa pinagdaanan ng mga biktima. Pero malaking tagumpay pa rin daw ito sa patuloy na paghahanap ng hustisya para sa mga naging biktima ng martial law. It shows that Marcos is guilty of having stolen money. Because the money that will be distributed is part of his stolen money, which he gave to his cronies. Umaasa rin daw silang matatagdagan pa ang settlement. There are many sequestered and unsequestered Marcos properties here in the Philippines. They could be used to provide compensation. Kaya naman masama ang loob ni dating First Lady at ngayon Congresswoman Imelda Marcos na patuloy na ginigit na wala silang nilabag na human rights violation kaya wala silang dapat bayaran. This is a matter of business na ito. In 20 years, this is the number of human rights violation, and in 6 years, much more human rights. And we did not have a Menjola massacre. Kasi Imelda, talagang magsorry na lang siya sa mga biktima. Beginning with the 169 souls na nakabuong pa ngayon sa Film Palace. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Mga tigre, pusa, pagong at sawa na nailigtas sa nasunog na bahay sa Quezon City, kinumpiska ng DENR. Mahigit 20 cyclists na nakikiisa sa mapayapang anti-car protest sa Brazil, sinagasaan ng isang kotse. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Biologist the study of... Nasaan na ba yung salamin ko?